Magandang araw po, attorney. Meron po kasi akong kaibigan na biktima po siya ng sexual assault. Nangyari po ito bandang hapon po habang pauwi po siya galing trabaho. Nanghalay po sa kanya kapwa niya po pasahero. Habang nasa tricycle po sila sa biyahe, nakaupo po siya dun sa likod ng tricycle driver. Tapos yung nanghalay sa kanya katabi niya lang din po. Sa kalagitnaan po ng biyahe, nagulat na lang po siya, bigla na lang pong nilamas po yung dibdib po niya. Di po siya nakasigaw po dahil po sa sobrang takot po. Pero nabulungan niya po yung tricycle driver. Ang gagawin po sana, dadalhin po dapat sa pinakamalapit na police station. Kaya lang di na po nagawa kasi tumalo na po, lumaba na yung pasahero. Gusto ko sana siyang tulungan na mapanagot po yung gumawa nun sa kanya. In-encourage ko po siya na magpa-blatter, kaya lang ayaw na po niya kasi na-stress po siya. Parang marami pa daw pong gagawin, tsaka natatakot na po siya. Ayaw na lang po niyang, kumbaga gusto niya na lang daw pong ipagpaubaya na lang sa kung makuhuli man siya, hayaan na lang daw po. Kaya lang naawa naman din po ako sa kanya kasi nakita ko po yung trauma na inabot niya. Kaya gusto ko po sana na ako na lang yung magreklamo. Pwede po ba yun? Ako na lang po yung magreklamo sa pulis kahit po natatakot na yung kaibigan ko. Kahit ayaw na niya. Kahit hindi po ako yung biktima. Gusto ko lang naman mapanagot yung nanghipo sa kanya, tsaka para maiwasan pong maulit yung nangyari. Baka mamaya meron pa siyang, baka mamaya gawin pa niya po yun sa iba. Tsaka gusto ko po sana makakuha ng CCTV kung meron man, kung sakali magagamit ko ba yun para gawing ebidensya laban dun sa tao na yun. At ano po ba yung magandang isang pang reklamo kung kakasuhan man siya, paano po ba ang gagawin? Hingi po kami ng payo po sa inyo. Salamat po. Naku, Miss Jackie, kawawa yung girl dito, ha? Yung na-traumatize siya, na sumasakay lang siya, wala siyang kamalay-malay, and all of a sudden, may isang pasahero na gano'n ang ginawa sa kanya. Ang hirap nun. Ano po, dun sa mga nakikinig sa atin, of course, syempre, masasyak ka nun, Miss Jackie. Baka hindi siya makasigaw, ano po, sa takot. Naku po, attorney, nakakagigil ito eh. Attorney, Yes, anong pwedeng opo. gawin? Attorney Yes po, Noel. nakakagigil ho yan. Actually, krimen, kaya ang title ng criminal case na pinafile natin is People of the Philippines versus yung akusado. Halimbawa, Noel Valerio. People of the Philippines versus Noel Valerio. Ibig sabihin, ang kalaban mo ho dyan is state, padok, yung lahat ng taong Pilipino. Kaya nga ganun ho yung title. So, pwede ho ba siya mag-file? Pwede ho. Kaya lang, kailangan ho natin ng mga testigo. Kailangan natin ng yung private complainant mismo, yung apektado, kailangan siya mag-testify. Sa pag-file ng kaso, wala naman hong problema ho dyan. O pwedeng, kung talagang kitang-kita ni Jeanette, at the same time may CCTV, meron pang karagdagan na testigo na pwedeng magsabi, pwede ho yan. Ang problema ho dyan, bagamat po pwedeng i-file yung kaso, iba naman ho kapag pinag-uusapan na ay mananalo ba tayo sa kaso. Dun sa panalo ng kaso, yung private complainant, yung affected party mismo, ay dapat mag-testify. Kasi sino naman yung mga witnesses na mag-testify na wala yung complainant. Yung complainant mismo pinaka-importante ho dyan. Siya po yung pinaka-vital witness. So magkaiba ho yung pag-file ng kaso, iba rin po yung pagtistigo kung mananalo ka sa kaso. So, pwedeng i-file, pwedeng si Jeanette, pwede siyang mag-umpisa ng filing. Kung may matibay ang ebidensya, pwedeng manalo sa prosecution's office. Pero pagdating sa korte ho, yan ho yung malaking problema. Kasi ho, alam ho natin, ang hustisya natin, parating dalawa ang kaagipat yan. Isang
yung katotohanan and then ebidensya. May katotohanan nga pero wala namang ebidensya, mahihirapan tayo. So, ganun po ang sagot natin kay Janet na po pwede siya mag-file. Opo, po pwede. Pwede siya magpa-police blotter, pwede siya kung saan nangyari yung barangay nangyari, magpa-barangay blotter, mag-file din ng kaso, o pwede ho. Yun nga lang, katulad ng sinabi ko kanina, malaking problema patungkol naman sa kung mananalo sa kaso. Iba po yun. Medyo mahirap yan, Miss Jackie, ha? Wala kang katiyakan kung mananalo. You can file a case, pero kung ang panalo, ang pag-uusapan, medyo mahirap. Attorney, mayroon bang, okay, yung panalo na pinag-uusapan natin, susugan ko lang yan. Let's say, for example, okay, nasampahan niya ng kaso, mag-hearing, and then, na-find out na may diferensya pala yung nanghipo. Defense po yun. Kasi pag ang nanghipo may diferensya sa utak, wala ko tayong kaso kasi yung ganun kasi minsan nakakatakot ko yan eh. Either may sakit siya na sakit ng kumbaga may pagka sexual pervert siya. Yun, walang talaga makakasuhan yan. Pero kung may sakit siya mentally, psychologically, mentally lang, no? Mentally, hindi psychological. Kasi yung psychological, ibig sabihin, may depressed lang yan, stress lang yan. So mentally, may problema siya, mahirap po yun. Kasi ang pinaka-importanting intention or discernment. Kaya ka gumagawa ng krimen, kasi sinasadya mo. Ito, kung wala siya namang alam, tanungin mo, hindi niya alam kung ano nangyari, talagang malaking problema, lalo na kapag makakapag-produce sila ng psychological and mental report na sinasabing may problema siya sa pag-iisip, malaking problema. Pero kung sexual pervert, nakakatakot ho yun. Talagang dapat lang ipakulong yun.